Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Pekto. Taong 1991. Pinagbuhatan, Pasig. Nang mga panahong ito, isang tanod ng barangay pinagbuhatan si Pekto. Mahusay makisama sa mga kabarangay, kaya iginagalang ito ng mga tao. Ang totoo, mas nakuha pa nga ni Pekto ang respeto nila kaysa sa kanilang kapitan. Nasa edad 27 taon pa lamang si Pekto na mga panahong yon. Kasagsagan ng kabataan. Inakala ng mga taga sa kanila na pangkaraniwang tao lang ito. Ngunit lingid sa kalaman ng lahat na ito pala ay isang lehitimong antingero. Isang debutante ng itim na Nazareno ang pamilya mula pa sa kanyang kalululuhan. Kaya napakalakas ng pananampalataya nito sa Diyos. Isa sa mga tangan ni Pekto ay ang kanyang buhay na medalyon ng San Benito. Dinibusyonan niya ito at matagumpay na napagana ang kapangyarihan ng medalyon. Maliban sa medalyon ay may nalalaman din siyang mga buhay na salita. Kapwa pang depensa at pangkombate ang kaalaman. At kapag titignan mo lamang siya ay hindi mo ito makikita sa kanya. Kung wala kang kaalaman sa lihim na karunungan, aakalain mo talagang pangkaraniwang tao lang ito. Minsan habang nakaupo sa harapan ng bahay, nilapitan siya ng kapitan para humingi ng tulong. Isang kabarangay nila ang nagwawala. May daladalang itak. Wala sa mga kasama nilang tanod ang gustong umawat. Maging ang mga pulis ay sawang-sawa na din sa araw-araw nitong gawi. Pekto, si Banong, awatin mo nga muna. Ayun na naman, nagwawala na naman sa looban nila. Baka makataga na naman yan ng kapitbahay . Nag-aalalang wika ng kapitan. Kagad namang tumayo si Pekto at kumuha ng damit sa loob ng tahanan. Kagad ding lumabas. Dala ang baston. Kahit kailan talaga itong si paring Banong . Sige kap, ako na ang bahala. Paalisin mo doon yung mga tanod mo. Ako na ang gagawa. Ayoko may makikisawsaw sa gagawin ko. Tuturuan ko na ng totoong leksyon itong kumpare ko nang magtanda na. Wika ni Pekto, sabay labas ng kanyang bakuran. Kagad namang nagradyo ang kapitan sa mga tanod na umalis sa lugar. Maya-maya ay narating na ni Pekto ang sinabing lugar ng kapitan. Nakita nga niya na may hawak na samurai itong si Banong. Habang pasuray-suray sa daan, walang tigil niyang pinagtataga ang mga pinto ng tahanan. Napahinto na lamang siya nang marinig ang sigaw ni Pekto sa likuran. Banong, anak ka ng... naman . Nag-aamo ka na naman. Sigaw ni Pekto. Ngunit nagulat siya nang bigla itong sugurin ni Banong. Mabuti na lamang at nasangga niya ang tagagamit ang dalang baston. Sinipa niya palayo ang nag-aamok na kaibigan. Hinalikan ang suot na medalyon. Naglakad siya papunta kay Banong habang lumilingon sa paligid. Kung may mga tao bang nakatingin sa kanya. At nang masigurado na wala ng tao sa paligid, sinugod niya si Banong. Sinalubong naman siya ng pagtaga. Sakto namang dumating ang kapitan at nakita nito ang sumunod na ginawa ni Pekto. Sinangga nito ang samurai gamit ang dibdib. Inakala ng kapitan na malubha ang tama ni Pekto dahil natigilan ito. Saksing buhay ang kapitan nang biglang hawakan ni Pekto ang talim ng sandata.
Hinila ito mula sa kamay ng lasing na si Banong. Itinapon niya ito sa malayo. Binigyan ito ng isang malakas na suntok sa sikmura. Napaluhod si Banong. Sumuka ng sumuka hanggang sa nawala ng malay. Itinali ni Pekto ang mga paa at kamay. Hinila ito palabas ng looban. Kaagad niya itong dinala sa presinto. Pagkarating doon ay nanlaki ang mga mata ng kapulisang naka-duty dahil punit ang damit ni Pekto at may dugo ito sa dibdib. Pero wala naman itong sugat. Tinignan din nila ang tulog na si Banong, pero wala din itong dugo. Kagad siyang pinasok ni Pekto sa kulungan. Sinabi sa mga pulis na wag papalabasin hanggang kinabukasan. Nang sumunod na gabi, nagpatrolya sina Pekto kasama ang kanilang kapitan. At dahil dalawa silang magkasama, kinuha na nito ang pagkakataon para matanong ito tungkol sa nangyari nung nakaraan. Nung nangyari kagabi, kitang-kita ng mga mata ko ang pagtama ng itak ni Banong sa'yo. Pero anong nangyari? Bakit wala kang sugat? Tanong ng kapitan. Pero sinagot lang ito ni Pekto ng makapalang suot niyang damit at isa pa. Mapurol ang samurai na gamit ni Banong ng gabing yon. Alam ng kapitan na nagsisinungaling si Pekto. Dahil matapos ang sagupaan, dinampot niya ang samurai na yon. Pagdampi pa lamang ng daliri sa talim, kagad siyang nasugatan. Pero hindi na niya tinanong pa si Pekto. Ginalang na lamang ng kapitan ang kagustuhan nitong ilihim ang lahat ng tungkol sa pagkatao. Mabait naman si Pekto. Wala din itong kaaway sa lugar. Dahil nirirespeto siya ng mga kabarangay. Ngunit isang kaganapan ang nakapagpabunyag ng sikreto ni Pekto. Ito ay ng araw ng pista ng kanilang patron na si San Sebastian. Dahil araw ng pista, baha ang alak at pulutan sa mga tahanan. Bawat kanto ay may nagkakantahan at nag-iinuman. Naimbitahan si Pekto ng isa sa mga kakilala. Hindi naman ito nakatanggi at naupo sa lamesa ng mga ito. Ipinakilala siya sa mga kainuman. Isa nga sa mga ito ay ang pinsan ng kakilala na mula sa Ilocos. Pag-upo pa lamang ni Pekto, napakasama na ng titig nito sa kanya. Hanggang sa nagsimula na nga silang mag-inuman. Medyo naparami na din ang inom na mga kasama, kaya medyo walang preno ang mga dila nito. Kagad nagsalita ang isa sa mga kasama nila sa lamesa. Pekto, di ba nung nakaraang linggo, tinaga ka ni Banong sa dibdib? Anong nangyari? Bakit sabi nila, hindi ka man lang nasugatan? Wika ni Kuleng. Kagad namang napatingin si Pekto sa kanya. Napangiti na lamang ito. At sinabing sinerte lamang siya dahil mapurol yung samurai na gamit ni Banong nung araw na yon. Pero nang tignan niya ang Ilocanong kasama sa lamesa, nakatitig ito sa kanya na parang nasusuya. Hindi na lamang ito pinansin ni Pekto dahil medyo lasing na rin ang mga ito. Patuloy lang sila sa pagkwekwentuhan. Maya-maya ay tumayo ang pinsan ng kakilala. Sabay hampas ng baso sa lamesa. Habang nakatitig ng masakit kay Pekto. Napatingin na din ang binata sa kanya. Ngunit kagad naman itong inawat ng kakilala. Uy Joey, huwag kang manggulo dito. Baka nakakalimutan mong dayo ka lang dito ha. Wika ng kakilala ni Pekto na tawagin na lang natin sa pangalang Erwin. Wala akong pake.
Alam kong dayo ako dito. Ikaw, hindi ako mapakali sa narinig ko kanina. Totoo bang hindi ka tinablan ng taga? Gusto ko sanang subukan eh. Wika ni Joey, hindi tunay na pangalan, habang nakaturo kay Pekto. Napatayo naman ang binata at pinigilan ito. Brad, huwag mong ilagay sa utak mo yung iniinom mo. Ang daming tao dito, baka mapahiya ka lang. Tugon ni Pekto, na lalo namang nakapagpainit ng ulo ni Joey. Laking gulat ng lahat nang bigla niyang itaob ang lamesa. Itinulak si Pekto. Ano? Anong sabi mo? Sinong mapapahiya sa atin? Hinahamon mo ba ako? Wika ni Joey. Ngumiti lamang ito sa kanya. Pinili ni Pekto na wag na lamang itong patulan. Dahil alam niya ang kahihinatnan kung sakaling labanan niya ito. Kaagad nang nagpaalam si Pekto kay Erwin. Ngunit nang akmang aalis na sana, bigla siyang hinila ni Joey. Dahilan para mapunit ang damit. Tumahimik ang lahat. Nakita nila ang pagkairita kay Pekto. Walang pagdadalawang isip nitong binigyan ng suntok sa dibdib si Joey. Dahilan para tumilapon ito at mahirapan sa paghinga. Wala namang pumigil kay Pekto dahil ayaw nilang mapagbalingan sila ng init ng ulo nito. Isang bagay ang kinakatakutan ng mga tao sa kanya. Iyon ay kapag sinagad mo ang pagtitimpi. Kapag napuno na si Pekto ay walang nakakapigil sa kanya. Inantay nitong magkamali ang Ilocano at sinabihang tumayo. Nang makatayo na ito ay nagsuka ito at muling napaluhod. Natawa naman si Pekto dahil sa pinakita ni Joey. Ano? Ano na? Isang suntok pa nga lang eh. Di ba sinabihan na kita kanina? Mapapahiya ka lang. Kaso, ayaw mo pa din magpapigil eh. Kaya tumayo ka dyan. Akala mo titigilan kita? Wika ni Pekto. Nang tuluyang makatayo si Joey, kaagad niya itong inundayan ng isa pang suntok sa sikmura. Dito na nagdatingan ang iba pang kaanak ni na Erwin. May dalang mga 2x2 ang mga ito. Walang tigil na pinagpapalo si Pekto. Napaluhod ang binata pero nang tigilan nila ang paghambalos, kaagad din itong tumayo at hinarap ang mga pumalo sa kanya. 4 na kalalakihan ang nagtulong-tulong na labanan si Pekto. Kaso ang lahat ng ito ay walang nagawa sa kanya. Sinakal niya ang isa at tinulak sa iba. Dahilan para magkandatumba ang mga ito. Nang makatayo na ang 4 na lalaki, sinugod na naman niya ito at sinipa. Isa-isa niyang pinagugulpi ang mga ito hanggang sa tuluyan ng sumuko. Paring Erwin, pasensya ka na kung nagkagulo ha. Wala eh. Kailangan ko ding ipagtanggol yung sarili ko. Wika ni Pekto. Kaagad na din itong nagpaalam. Inakala niya na doon na magtatapos ang away na yon. Pero laking gulat niya isang hapon. Habang papalabas ng barangay hall, nang bigla na lang may isang lalaking sumuntok sa kanya. Medyo matanda na ito. May kalakihan din ang katawan. Ramdam ni Pekto ang lakas ng pagsuntok. Dahil dito nanatili siyang nakaupo sa lupa ng ilang segundo. Maya-maya ay pinatayo siya ng lalaki. Ikaw pala si Pekto. Ang gumulpe sa mga pamangking ko. Ako nga pala si Verhel. Wika nito.
Pasensya na po kayo, Manong Berhel. Pinagtanggol ko lang naman po yung sarili ko eh. Tugon ni Pekto. Napangiti naman si Berhel. Hinawakan siya sa balikat. Dito na nakaramdam ng kakaibang bigat si Pekto. Medyo nagulat siya nung una. Pero unti-unti ding nawala ang bigat. Pasensya ka na din sa ugali ng mga pamangking ko. Pero nagtataka ako sa'yo. Dahil ayon sa kwento ng gunggong na yon, paulit-ulit ka nilang pinalo ng 2x2. Pero wala ka daw nararamdaman. Muling wika ni Berhel. Humingi din ito ng tawad sa pagsuntok niya kay Pekto. Gusto lamang niyang patunayan kung totoo nga ba ang sinasabi ng pamangkin. Aminin ko po, Manong Berhel, sa edad niyo, malakas po kayong sumuntok. Wika ni Pekto. Pero nagulat siya sa tinugon ni Berhel. Hindi ordinaryong suntok ang binigay ko sa'yo, bata. Kung pangkaraniwang tao lang yon, nako, siguradong nakalas na ang panganon. Sabihin mo sa akin, ano ba ang tangan mo? Butya ng ngipin ng kalabaw o bao na walang mata? Tanong nito. Napalingon naman si Pekto at nang masiguradong walang nakikinig sa kanila, sinabi niya kay Berhel ang pinaka-iniingatang lihim. Wala po sa nabanggit niyo, Manong. Ang tangan ko po ay isang San Benito lang at buhay na salita. Meron din po kong mutya ng salsagan. Kayo po ba? Tugon ni Pekto. Kagad naman itong nilabas ang kwintas. Isa itong ngipin ng kalabaw. May supot siyang dinukot mula sa bulsa. Ipinakita din niya ito kay Pekto. Isang itim na batoomo. Alam mo, bata, hindi naman ako yung taong kailangan ng pang-opensa. Maipagtanggol ko lang yung sarili ko. Ayos na ako doon. Kaya kontento na ako sa mga tangan ko. Oo nga pala. Naparito ako kasi gusto sana kitang imbitahan sa Taguig. May subukan ng mga gamit doon at baka gusto mong sumama. Manonood lang naman tayo. Pag-aaya ni Mang Berhel. Bigla namang nagka-interes si Pekto. Ang totoo ni minsan hindi pa siya nakapunta sa ganong subukan. Kaya nang sumunod na araw, magkasama silang pumunta sa bayan ng Taguig. Sa isang abandonadong lote. Nang pumasok sila sa lugar ay nagulat si Pekto. Hindi niya akalaing napakadaming tao ang naroon at ilan sa mga ito ay mga kabarangay. Pasimpleng naglakad sina Berhel at Pekto hanggang sa makahanap sila ng pwestong malapit sa mga sumusubok ng kani-kanilang mga gamit. Natatawa pa si Pekto dahil may mga nakikita pa itong mga taong patong-patong ang mga suot na medalyon. Idagdag mo pa ang mga tsaleko, pati na rin ang habak. Mang Berhel, tignan mo yun oh. Parang ako ang nahihirapan sa kanya eh. Punong-puno yung leg niya ng kung anong nakasabit. Wika ni Pekto. Napangiti na lamang si Berhel at sinabi sa kanya na manood na lamang sa mga susunod na magaganap. Maya-maya ay nagsimula na ang subukan. May mga nagpapabaril, nagpapataga, naglalakad sa baga, at kung ano-ano pang mga gawaing nakapagdudulot ng pisikal na sakit. Tingnan mo sila, bata. Pisikal na katawan lang nila ang pinangangalagaan nila. Masyado nilang pinagtutuunan ng pansin ang hindi makaramdam ng sakit
o hindi tabla ng kung ano-ano. Pero hindi nila namamalaya ng kanilang espiritu ay parang isang bukas na garapon ng asukal na unti-unting inuubos ng langgam. Wika ni Vergel. Nagtaka naman si Pekto sa sinabi nito. Hindi niya maunawaan kung ano ang mga ibig sabihin. Hanggang sa dalawa sa mga sumusubok ang nagkainitan. Nagkayayaan ng tagaan. Napatayo si Pekto at kagad na lumapit sa mga ito. Kanya-kanyang dampot ng itak ang dalawang antingero at akmang susuguri na nila ang isa't isa. Nagulat si Pekto dahil bigla na lang lumusot sa harap niya si Vergel. Napapikit ang mga mata nito habang nag-uusal ng kung anong mga dasal. Itinuro nito ang dalawang naglalaban at nang tignan sila ni Pekto. Tila napako ang mga ito. Kapwa nanigas ang katawan. Unti-unting nabibitawan nila ang kanilang mga hawak na itak. Nang masiguro ni Vergel na wala ng panganib, kagad din niyang kinalas ang dasal sa dalawa. Napatingin si Pekto sa kanya. Nakangiti lamang ito at inaya na siyang umalis. Yan ang ibig kong sabihin. Kapwa malakas ang mga antingerong yon sa pisikal na aspeto. Maaring hindi ko sila kayanin. Pero ang kaluluwa nila ay mahina na parang mga sanggol na walang kalaban-laban. Wika ni Vergel. Nung araw ding yon, naunawaan ni Pekto ang isang mahalagang aral. Pinagtuunan niya ng pansin ang pananalig sa Diyos. Dahil ayon kay Mang Vergel, kailangan ding pakainin ang espiritual na katawan ng tao sa pamamagitan ng mga banal na salita. Sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, bigla na lamang umalis ng barangay nila si Vergel. Hindi na ito nakita pa ni Pekto maging sa bahay nila Erwin. Nabalitaan niyang umuwi na ito ng Ilocos. At sa pagnanais niyang makita ito muli, nagpasama siya kay Erwin upang puntahan si Vergel sa kanilang probinsya. 5 oras na biyahe ang tiniis hanggang sa makarating sila sa lugar. Pagkapasok pa lamang ni Pekto sa bakuran, nakaramdam na ito ng kakaibang puwersa na tila tinutulak siya paibaba. Nawala lang ang kakaibang pakiramdam nang makita niyang lumabas ng bahay si Vergel. Dito niya napag-alaman na isa pala itong kilalang manggagamot. Kaagad naman silang inanyayahan papasok sa loob ng bahay. At habang nakaupo ay pinapaliwanag ni Pekto ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa lugar. Pasensya na po Mang Vergel kung naistorbo ko kayo . Naparito po sana ako dahil marami po akong gustong malaman . Gusto ko pong matuto. Naisip ko po na kayo ang tamang tao para lapitan. Wika ni Pekto. Umalakhak naman ng malakas si Vergel. Tumayo sa kanyang kinauupuan. Sa madaling salita, magpapaturo ka sa akin. Sige, walang problema. Pero kailangan mo muna akong talunin sa isang labanan. Tugon ni Mang Vergel. Medyo kinabahan si Pekto dahil nakita niya ang kakayanan ng matanda. Pero dahil sa kagustuhang matuto, tinanggap niya ang hamon ng manggagamot. Inaya sila ni Mang Vergel sa likod ng bahay para doon ganapin ang labanan. Pero ang pinagtataka ni Pekto, bakit may 2 timba na puno ng tubig at 2 mangkok na walang laman? Kagad naman siyang nagtanong kung para saan ang mga ito.
Lagyan mo ng tubig ang mangkok mo. Ganon din ang gagawin ko. Subukan mong agawin sa akin ang mangkok ng tubig nang hindi natatapon. Ganon din ang gagawin ko sa'yo. May 4 na pagkakataong ka para gawin yon. Pag hindi ka pumasa, pwede ka nang umuwi. Dahil dito ko malalaman kung karapat dapat kang turuan ng mga nalalaman ko. Wika ni Mang Vergel. Inakala ni Pekto na magiging madali ang mga pagsubok. Pero nang magsimula na sila, dito niya napagtanto na hindi ito magiging madali para sa kanya. Sinubukan niyang lumapit kay Vergel. Pero sa tuwing makakalapit ay napapaatras din siya pabalik. Sinubukan din niyang gamitan ng lakas si Vergel. Pero natatapon lang ang tubig niya. Hanggang sa isang pagkakataon na lang ang natira. Habang sumasalok ng tubig ay napaisip si Pekto. Kailangan niya lamang kunin ang mangkok. Walang sinabi si Vergel na makipaglaban siya para gawin ito. Kaya naman hinawakan niya ng 2 kamay ang sariling mangkok. Dahan-dahang lumapit sa manggagamot. Mang Vergel, maaari ko po bang kunin ang inyong mangkok ng tubig kapalit nitong sa akin? Wika ni Pekto. Kagad namang inabot ni Mang Vergel ang mangkok at kinuha ang mangkok ni Pekto. Mahusay, Pekto. Ngayon alam mo na ang ibig kong sabihin. Hindi lahat ng bagay ay pwedeng idaan sa dahas o persahan. Minsan kailangan nating makipag-usap o makipagtalastasan. Wika ni Mang Vergel. Simula nga ng araw na yon, naging mag-aaral ni Mang Vergel si Pekto. Sa loob ng 10 taon itinuro sa kanya ni Mang Vergel ang lahat ng nalalaman, maging sa panggagamot. Ginamit naman ito ni Pekto sa pagtulong sa iba. Iniwaksi ang dating sarili at namuhay bilang isang alagad ng Diyos na tumutulong sa ibang tao. Sa kasalukuyan, matanda na si Mang Pekto. Patuloy pa din siya sa panggagamot. Lahat ng nangyari sa kanyang buhay ay dahil lamang sa isang basong alak. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Arthur. Taong 1980. Infanta, Quezon. 6 na buwan ng buntis noon ang asawa ni Arthur. Madalas na nasa trabaho ang lalaki. Kaya naman napag-usapan nilang mag-asawa na maghanap ng kasambahay. Gayunpaman, nahihirapang maghanap ang mag-asawa dahil kadalasan ang mga nakukuha nila ay malikot ang kamay. Habang ang iba naman sa umpisa lamang magaling. Ngunit sa kadalasan nagiging tamad na. Mabait ang mag-asawa. Halos ang turing nila sa kasambahay ay kapamilya. Kaya naman kadalasang inaabuso ang ipinapakitang kabutihan ng mag-asawa. Sa susunod, mahal, kilalanin muna natin yung mga kukuning kasambahay. Nang sa ganon, hindi na tayo papalit-palit. Halos wala na rin kasi ako makuha eh. Wika ni Arthur. Oo nga, mahal. Mas mabuti siguro na kumuha ka ng katulong na rekomenda ng kaibigan mo. O kaya naman, mga kakilala. Nang sa ganun, tiwala tayo na hindi na mauulit yung mga nangyari noong una. Ang hirap na kasing magtiwala sa kapwa. Lalo na't ilang beses na tayong kumukuha tapos sablay naman. Sa halip na makatulong sa akin, mas lalo lang akong naiinis at napapagod dito sa bahay.
Tugon ng asawang si Mona. Natahimik si Arthur sa sinabi ng asawa. Sa totoo lamang, mahihirapan na ang lalaki sa paghahanap na makakasama ng asawa sa tahanan, lalo pat palagi na lamang sablay ang nakukuha. Ganun pa man, patuloy na naghanap si Arthur na makakasama ng asawa. Nagtanong-tanong ito sa mga kasama sa trabaho, maging sa mga kaibigan at kapamilya. Ngunit ni isa sa mga ito ay walang nagrekomenda. Dahil ayaw madamay kung sakaling may gawing kasalanan ang kukunin nila Arthur. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nasanay si Mona na siya na lamang sa tahanan. Kaya naman napag-isipan ng mga ito na wag na lamang munang kumuha ng katulong. Hanggang sa nag-8 buwan na ang tiyan ni Mona, naisa na ni Arthur na siya na ang kasama ng asawa sa tahanan. Ngunit walang magtatrabaho para sa kanila. Kung sakaling hihinto ito, kaya naman muling naghanap ng katulong si Arthur at sakto naman. Nirekomenda ng kaibigan nito at katrabaho na si Emil, ang mag-inang kapitbahay nila na naghahanap ng trabaho. Naku pare, masipag yung mag-ina na yon. Kita naman na palagi silang naglilinis sa bahay nila. Tapos yung bakuran nila, punong-puno ng mga halaman. Di ba, mahilig sa mga tanim ang asawa mo. Makakatuwang niyan sila Aling Milagros at May sa bahay. Sigurado kung hindi kayo magsisisi na kunin sila. At saka kung sakaling may marinig ako na hindi maganda tungkol sa kanila, kaagad ko namang sasabihin sa inyo . Huwag nyo nang muna ibigay yung buong tiwala. Mahirap na't ayoko din namang masira sa inyo. Pero gusto ko lang naman makatulong . Lalo na at matagal ka na naghahanap ng katulong. Wika ni Emil. Naku, maraming salamat naman kung ganun pare . Matagal na ako naghahanap ng makakasama ni Mrs. sa bahay. Palagi kasing sablay yung mga nakukuha namin. Tapos yung iba naman, sa umpisa lang magaling. Tugon ni Arthur. Kaagad namang binigay ni Emil ang address ng bahay nila Aling Milagros. Pinuntahan naman ni Arthur ang tahanan upang makausap ng personal ang mag-inang naghahanap ng trabaho. Nang makarating sa lugar, kakatok pa lamang sana si Arthur. Ngunit kagad nang bumukas ang pintuan ng tahanan ng mag-ina. Bumungad sa kanya ang isang matandang babae na halatang may edad na at isang dalaga. Anong maitutulong ko sa iyo? At bakit ka naparito sa aming bahay? Meron ka bang kailangan? Tanong ni Aling Milagros. Ako nga po pala si Arthur. Katrabaho ko po yung kapitbahay niyong si Emil. Nabanggit po niya sa akin na naghahanap ka po ng trabaho. Kayo ng anak mo. Kaya naman nagpunta po ako dito sa bahay ninyo ng personal para makausap po kayo. Matagal na po ako naghahanap ng makakasama ng asawa ko . May trabaho po kasi ako. Buntis naman po yung asawa ko. Kaya kailangan niya po na may katuwang po siya sa bahay. Ilang beses na ho kasi kaming kumuha ng katulong. Tapos palagi namang palpak. Pero wag po kayong mag-alala. Maayos po kaming magsweldo. Sadyang sablay lang po yung mga nakukuha naming katulong. Pagpapaliwanag ni Arthur. Tumango naman ang matanda at ngumiti naman ang dalaga. Ganun po ba? Naghahanap po kami ng nanay ko ng mapapasukang trabaho. Medyo hirap na po kasi kami sa buhay . Matanda na po si nanay para sa paglalako. Tsaka marami na rin po kaming kalaban sa pagtitinda ng mga gulay. Kaya naghahanap po talaga kami ng bagong trabaho at mapapasukan. Uwi ka naman ng dalagang si May. Kung gusto po ninyo,
Sumabay na po kayo sa akin. Ngayong araw mismo mag-umpisa na kayo sa trabaho. Pasensya na po kung biglaan, no? Pero nasa inyo naman po kung gusto niyo na mag-umpisa ngayong araw. O susunduin ko na lamang po kayo bukas. Muling wika ni Arthur. Kagad namang nag-usap ang mag-ina. Dali-daling pumasok si May at naiwan sa labas si Aling Milagros. Mas maganda ho siguro kung ngayong araw na kami mag-uumpisa. Lalo't wala na kaming makakain ngayong araw ng anak ko. Sasama na kami sa'yo. Wika ni Aling Milagros. Nang araw na yon ay kagad namang sumama ang mag-ina kay Arthur. Nang mismong araw na yon ay nagsimula na ang mag-ina. Pagkarating sa tahanan, ipinakilala ni Arthur ang mag-ina sa asawa. Mahal, sila nga pala si Aling Milagros at May. Nirekomenda sila sa akin ni Emil. Nabanggit niya naman sa akin na masisipag sila. Wika ni Arthur. Matamis na ngumiti si Mona sa mag-ina at bumati na magalang. Naku, mabuti naman kung ganun. May makakasama na ako dito sa bahay mo. Ako nga pala si Mona. Masaya po kung makilala kayo, Aling Milagros at May. Wika ni Mona. Ngumiti naman pabalik ang mag-ina. At nadako ang paningin ni Aling Milagros sa tiyan ni Mona. Isang buwan na lang pala manganganak ka na. Unang anak ninyo. Tanong ni Aling Milagros. Nagkatinginan ang mag-asawa. Nagtaka si Arthur dahil hindi naman niya nabanggit ang buwan ng tiyan ng asawa. Nagpapaanak po kasi si nanay, kaya maalam po siya sa ganyang bagay. Sabat ni May. Napatango naman ang mag-asawa dahil naipaliwanag kagad ito ng dalaga. Kaya naman pala. Napaisip ako doon. Hindi ko naman kasi nabanggit sa inyo. Tugon ni Arthur. Unang tingin ko pa lang kasi sa isang taong buntis. Natutukoy ko kagad kung kailan ang kabuwanan niya. Dagdag ni Aling Milagros. Napatango naman ang mag-asawa sa sinabi nito. Mabuti na lang pala kung ganon. Kung sakali mang manganak ako nang wala si Arthur, may katuwang na po ko. Wika ni Mona. Nang araw na yon, araw-araw hindi na nangamba si Arthur para sa kalagayan ng asawa. Sobrang sipag na mag-ina. Ngunit nung una ay hindi maasahan ni Mona ang mag-ina pagdating sa pagluluto. Dahil hindi sanay ang babae sa ibang lasa ng pagkain. Natutuwa naman ang mag-asawa dahil masipag ang mga ito. Talagang maaasahan sa loob ng tahanan. Ate Mona, pwede po ba kami na lang ni nanay ang pupunta ng palengke? Dahil may dadaanan din po kami ni nanay. Wika ni May. Sige, sakto at masama ang pakiramdam ko. Parang hindi ko nararamdaman si baby sa tiyan ko Medyo naninigas din Tugon ni Mona. Baka naman po masyado lang kayong napapagod. Sabi naman po sa inyo, kami na ang bahalang magluto dito sa bahay. Hindi ka na dapat nagkikikilos, lalo na't isang buwan na lang manganganak ka na. Tugon ni Aling Milagros. Sige ho, medyo mapili kasi ako sa pagkain Ayoko po ng malansa at gusto ko lutong-luto yung pagkain. Bumabaliktad po yung sikmura ko kapag hindi pa lutong-luto yung pagkain Wika ni Mona.
Napatango naman ang mag-ina sa sinabi nito. Matapos makausap ang amo, kaagad namang umalis ang mag-ina. Habang nasa daan ay nag-usap ang mga ito. Paano yun, Nay? Hindi ba't hindi tayo pwedeng gumamit ng mga pampalasa? Wika ni May. Ako na ang bahala, anak. Mabilis lang magawa ng paraan ng bagay na yan. Tugon ni Aling Milagros. Ilang sandali ay bumili na ng mga sariwang karne ang mag-ina. Matapos mamili ay kagad nang umuwi ang mga ito. Inilagay ang mga karne sa lagayan. Aling Milagros, gusto ko po sana ng nilagang baboy. Baka pwedeng yun ang lutuin mo sa pananghalian? Wika ni Mona. Sige po. Ipagluluto po kita. Aayusin ko lang po itong pinamili namin. Tugon ni Aling Milagros. Napangiti naman ang babae. Kagad itong bumalik sa silid. Nang matapos sa ginagawa, nagluto na ang matanda. Hiniwa nito ng saktong laki ang mga baboy. Pinakuluan at nilagay ang mga gulay. Anay, tatawagin ko na po ba si Ate Mona? Masasarapan kaya siya sa niluto mo? Tanong ni May. Sige na, anak, tawagin mo na siya nang makakain na tayo. Gutom na din ako. Hindi na ako makapaghintay na kumain ng sariwang karne. Matagal na din tayong hindi nakakakain ng ganito. Tugon ni Aling Milagros. Kagad namang sumunod si May. Tinawag nito si Mona at nagpunta sa kusina ang buntis. Gutom na ito at kumain ng luto ng matanda. Hanggang sa napatingin ito kay Aling Milagros na tila nagtataka. Aling Milagros, hindi po ba kayo naglalagay ng asin o kahit anong pampalasa? Medyo matabang po kasi tapos nalalasahan ko pa po yung lansa ng baboy. Wika ni Mona. Dahil pagkagat ng babae sa baboy, may dugo-dugo pa ito kaya naman nawala ng gana si Mona na kumain. Pasensya na po, Ate Mona. Hindi kasi namin alam kung ano ba mga pampalasa na tinutukoy mo. Dahil ganito po ang pamamaraan namin ng pagluluto. At isa pa, matagal na po kaming hindi nakakakain ng mga karne. Mahal po kasi masyado eh. Wika ni May. Natahimik si Mona. Tila nakaramdam pa ito ng awa sa mag-ina. Nakonsensya ng bahagya dahil sa mga sinabi. Ganun po ba? Pasensya na ho. Hindi ko naman po alam eh. Sa susunod po pakilagyan ng asin at pakigisa muna ang karne para hindi malansa. Sinabi ko naman po sa inyo na mapili ako sa pagkain eh. Muling wika ni Mona. Matapos sabihin ang mga bagay na yon, kagad na itong bumalik sa kwarto. Kagad namang nilantaka na mag-ina ang ulam dahil ayaw naman ito ni Mona. Tuwang-tuwa ang mga ito at pagkatapos na kumain ay nag-usap ang mag-ina. Paano po yan, Nay? Hindi naman pwedeng gumamit ka ng pampalasa. Paano tayo kakain? Wika ni May. Napabuntong hininga si Aling Milagros. Tahimik lamang ito at nag-isip ng paraan. Ako na ang bahala, anak. Hawak ko na ang kusina kaya naman madali na lang para sa akin na linlangin ng babaeng amo natin. Pero hindi tayo dapat mabuko ng among lalaki dahil paniguradong malalagot tayo. Tugon ni Aling Milagros. Bakit naman po, Nay?
Ano po ba ang gagawin mo? Muling tanong ng dalaga. Ano pa nga ba ang dapat gawin? Di yung nararapat. Sige na, ligpitin mo na yan. Utos ni Aling Milagros. Sumunod na lamang ang dalaga sa sinabi ng ina. Niligpit nito ang lahat ng kanilang pinagkainan at maging ginamit nila sa pagluluto. Ilang sandali pa habang naglilinis, nakita ni May ang ina na gumagawa ng sabaw. Ilang sandali pa bigla na lamang may nilabas na kung anong bagay mula sa bunganga si Aling Milagros. Alam na kagad ni May ang ginagawa ng ina, kaya dali-dali niyang pinagsabihan ito. Ngunit hindi nakinig si Aling Milagros sa anak. Bakit mo naman po ginawa ang bagay na yan, Nay? Alam mo naman pong buntis si Ate Mona. Mapapahamak lamang po siya sa gagawin mo. Kawawa naman po siya lalo na't napakabait nila sa atin. Kaya naman sana, huwag mo pong gawin ang bagay na yan. Wika ni May. Masama itong tinignan ng ina at tinakpan ang bibig ng anak. Huwag kang maingay dyan, anak. Baka mamaya marinig ka ni Mona. Paniguradong mapapahamak ako sa ginagawa mo. Hayaan mo na lamang akong gawin ang nararapat. Wika ni Aling Milagros. Hindi na nakinig pa ang dalaga dahil paniguradong papagalitan lamang siya ng ina. Hinayaan na lamang ni May si Aling Milagros sa ginagawa nito. Ipinagpatuloy na lamang ni May ang ginagawa. Hindi ito makapaniwala na hahantong sa ganung bagay ang ina. Ilang sandali pa natapos na sa gawain si May. Kagad itong inutusan ng ina na dalhin ang sabaw na niluto sa kanilang amo. Bagaman nag-aalinlangan, sinunod na lamang ng dalaga ang nais ng ina. Ate Mona, niluto po ito ni Nanay para sa'yo. Dahil hindi ka daw po kumain kanina. Masama po na malipasan ng gutom ang isang buntis. Wika ni May. Pasensya na nga pala kayo sa mga sinabi ko kanina, ha. Hindi ko naman sinasadya yun. Nagulat lang talaga ako sa lasa ng pagkain. Noong una pa lang naman, sinabi ko na sa inyo na mapili ako eh. Pero salamat ha, kasi kahit na ganun ang mga sinabi ko sa inyo, inuunawa niyo pa rin ako. Tugon ni Mona. Napangiti naman ang dalaga dahil kita ang kabutihan sa puso ng amo. Kagad na hinigop ni Mona ang sabaw. Laking gulat ni May dahil tila sarap na sarap ang amo sa hinihigop na sabaw. Pasensya na po kung hindi gaanong marunong si Nanay sa pagluluto. Hindi po kasi kami sanay sa kumpleto sa Ricardos eh. Lalo na't mahirap lang po ang buhay namin. Kung ano lang po yung meron sa kusina namin noon, yun lang po yung ginagamit namin. Bihira rin kami makatikim ng mga karne at kadalasan, mga tanim namin na gulay ang aming inuulam at kinakain. Pagpapaliwanag ni May. Napatango naman si Mona at naubos nito ang sabaw na binigay ni May. Ang sarap ng sabaw na binigay mo sa akin ah. Meron pa ba? Nagutom ako bigla. Samahan mo ko sa kusina, May. Kakain ako. Ganito sana palaging timpla, hindi yung katulad kanina ha. Wika ni Mona. Hindi na nagtaka pa ang dalaga kung bakit naging ganon ang reaksyon ng amo. Lalo na't nakita niya ang ginawa ng ina. Nagluto naman po si Nanay kaya panigurado. Meron pa po sa kusina ng kanin. Dahan-dahan lang po sa paglalakad ha. Baka po madulas kayo. Wika ni May. Dahan-dahang naglakad at inalalayan pa ito ng katulong. Nang makarating sa kusina, kagad nagpahanda ng makakain si Mona at sinunod naman ito ni May. Habang kumakain,
Sarap na sarap si Mona. Naabutan pa ito ni Arthur kaya naman sumabay na sa pagkain ang lalaki. Ngunit nang tikman nito ang sabaw, kagad nasuka sa lababo si Arthur. Hindi makapaniwala ang lalaki na gustong gusto ito ng asawa. Halos bumaliktad ang sikmura ni Arthur dahil sa lasa ng pagkain. Sino bang nagluto nito? Bakit ganyan yung lasa ng pagkain? Napakalansa at hindi ko mawari ang lasa nito. Wika ni Arthur. Napatingin naman ng masama si Aling Milagros sa lalaki. Samantalang si Mona naman, walang pakialam sa sinabi ng asawa. Nakarami pa ito ng kain at tila hindi nakita ang pagsuka ni Arthur. Ano bang mali sa pagkain, mahal? Hindi ko naman nalalasahan yung sinasabi mo. Masarap naman ah. Bakit hindi mo to gusto? Tanong ni Mona habang nakakunot ang noo. Hindi makapaniwala si Arthur sa sinabi ng asawa. Dahil sa kanilang dalawa, mas maarte si Mona pagdating sa pagkain. Ay naku mahal, hindi ko talaga gusto yung lasa ng pagkain mo. Ikaw ba mismo ang nagpaluto niyan? Tanong ni Arthur. Kagad namang sumagot si Aling Milagros sa tanong ng amo. Hindi po kasi kumain kanina si Madam Mona. Kaya naman nagluto ako ng sabaw. Para naman makakain siya. Dahil masama sa isang buntis ang nalilipasan ng gutom. Hindi ko naman po sukat akalain na magugustuhan niya pala ang niluto ko. Samantalang kanina lang, ayaw niya ng niluto kong nilagang baboy. Tugon ni Aling Milagros. Napatango na lamang si Arthur. Hindi na lamang kumain ng luto ni Aling Milagros. Siya na lang ang naghanda ng makakain. Mula ng araw na yon, labis na nagtataka si Arthur dahil kahit na malansa at may dugo-dugo pa minsan ang mga hinahaing pagkain ni Aling Milagros, gustong gusto pa rin ito ng asawa. Ganun pa man, hindi nag-isip ng masama ang lalaki dahil wala naman itong nakikitang kakaibang ginagawa ng mag-ina. Kaya naman hinayaan na lamang niya ito. Sa paglipas ng mga araw, bigla na lamang nanakit ang tiyan ni Mona sa hindi malamang dahilan. Kaya naman kagad tinakbo sa pagamutan ang babae at laking gulat ng mag-asawa nang sabihin ng doktor na 2 linggo nang walang buhay ang bata sa sinapupunan ni Mona. Hindi makapaniwala ang mag-asawa, lalo na ang babae dahil wala naman itong nararamdaman na kakaibang bagay. Ilang ulit pang sinuri si Mona ngunit iisa lamang ang resultang nakukuha. Kaya naman wala nang nagawa ang mga ito, kundi tanggalin ang bata sa sinapupunan ng babae. Dahil kung hindi nila gagawin yon, mapapahamak lamang maging si Mona. Labis na lungkot ang naramdaman ng mag-asawa, lalo na't malaki na ang bata, ilang linggo na lamang ang hihintayin. Masisilayan na ang kanilang unang anak. Ngunit dahil sa pangyayaring yon, kailanman ay hindi na nila makakasama ang bata. Labis na sinisi ni Mona ang sarili dahil pakiramdam niya hindi niya nabantayang maayos at naalagaan ang bata sa sinapupunan. Naging tahimik ito at walang kibo. Maging ang asawa ay hindi nito kinakausap. Kaya naman nag-aalala na si Arthur. Samantala sa kabilang banda naman, upang makatipid sa gastusin ay pinauwi na muna ni Arthur ang mga katulong. Nang mapaalis ang mag-ina sa tahanan ng mag-asawa, kinausap ni May ang ina. Paano na tayo ngayon, Nay? Sinabi ko naman sa'yo na ingatan mo ang bawat kilos na gagawin mo. Yan tuloy, nakunan si Ate Mona. Hindi ka ba naaawa sa kanilang mag-asawa? Naging mabait sila sa atin,
Pero ganun lang yung sinukli mo sa kanila. Bakit pati yung amo natin biniktima mo? Wika ni May. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Tsaka pwede ba? Itahimik mo yung bibig mo. At baka mamaya may makarinig sa atin. Ikaw talaga ang sisisihin ko kapag nabuko ang lahi natin. Tugon ni Aling Milagros. Nakaramdam naman ng takot si May kaya naman kahit na nais nitong sabihin ang ginawa ng ina sa amo, hindi na lamang niya tinuloy. Kahit na alam niyang mali ang ginagawa ng ina. Samantala nagpatuloy ang pagiging tahimik ni Mona. Upang maisalba ang asawa, dinala ni Arthur ito sa doktor upang ipagamot. Naging maayos naman ang kalagayan ni Mona. Ngunit paglipas lamang ng ilang buwan ay bumagsak ang katawan nito. Nangayayat ang babae na kinagulat ni Arthur. Kung kani-kanino na lumapit ang mag-asawa na doktor, ngunit ni isa sa mga ito, walang nakapagsabi ng sakit ni Mona. Ano bang nagawa kong mali para maranasan ang bagay na ito? Una namatay yung anak natin. Tapos ngayon naman, ako naman ang pinaparusahan. May mali ba akong nagawa, Arthur? Tanong ni Mona habang patuloy sa pag-iyak. Kagad namang pinunasan ni Arthur ang luha ng asawa. Hinalikan ito sa noo at pinakalma. Magdasal lang tayo muna. Sigurado ako malalagpasan din natin ang pagsubok na ito. Tugon ni Arthur. Sabay namang lumaban ang mag-asawa. Hindi sila sumuko sa buhay at kahit na para bang wala ng luna sa sakit ni Mona, hindi pa rin nawala ng pag-asa ang mag-asawa. Hanggang sa isang araw, nakausap ni Arthur ang kaibigan at katrabahong si Emil. Pasensya ka na nga pala pare ha. Ngayon lang ulit ako nakapasok. Nagkasakit kasi ako at hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Pero ngayon, magaling na ako. Lumapit ako sa isang manggagamot. Nga pala, nabalitaan kong nangyari sa asawa mo. Saka pinaalis mo na pala yung mga katulong na nirekomenda ko. Mabuti naman kung ganon. Alam mo ba, sila ang may kagagawan kung bakit matagal ako nawala dito sa trabaho. Pagsasalaysay ni Emil. Nagulat naman si Arthur sa sinabi ng kaibigan. Anong ibig mong sabihin, Emil? Pinauwi ko lang sila Aling Milagros dahil gusto kong tuunan ng pansin ng asawa ko. Tugon ni Arthur. Ang maginang yon, mga aswang sila pare. Hindi lang basta aswang. Dahil mambabarang ang mga yon. Nung araw na nakausap kita, nirekomenda ko pa sila Aling Milagros, di ba? Hindi ko pa alam ang tungkol sa tunay nilang pagkatao. Hanggang sa nakausap ko yung dati nilang amo. Sinabi sa akin yung lahat ng ginawa nila. Kaya naman sinadya kita sa bahay niyo para sana balaan eh. Pero bigla na lang ako nagkasakit sa hindi ko malamang dahilan eh. At nang lumapit kami sa albularyo, lumabas na binarang nga ako ni Aling Milagros. Wika ni Emil. Nanlaki ang mga mata ni Arthur sa sinabi ng kaibigan. Hindi ito makapaniwala sa mga narinig. Baka pwede mo naman kaming samahan sa albularyo ng gamot sa'yo. Malubha na kasi yung karamdaman ni Mona eh. Lahat na ata ng doktor nalapitan na namin. Pero ni isa sa mga ito, hindi natuko yung karamdaman ni Mona eh. Buhat nang dumating yung mag-ina sa bahay, marami na yung nagbago. Hinayaan ko lang yun nung una eh. Pero nung mamatay yung anak namin sa sinapupunan ng asawa ko, doon na ako nagsimulang mag-isip eh. Tapos, sunod-sunod na yung kamalasang nangyari sa buhay namin. Wika ni Arthur. Sige pare,
Sasamahan kita kay Mang Leon. Magaling na albularyo yun at siguradong matutulungan niya kayo. Tugon ni Emil. Pagkatapos ng trabaho ay kagad na sinamahan ni Emil ang kaibigan sa bahay ng albularyo. Pagkarating sa lugar, napailing na lamang ang matanda nang makita nito si Mona. Malala na ang ginawa ng aswang na yon sa asawa mo. Mabuti na lamang at hindi paganap na aswang itong si Mona. Nayanggaw ka, iha. Dapat kasi hindi kayo basta-basta kumakain ng luto ng ibang tao. Mabuti na lamang at malakas ang resistensya mo. Kundi ba kay kinamatay mo ang nangyari sa iyo? Wika ni Mang Leon. Nayanggaw po siya. Kung tama ang hinala ko, iisa lang ang may gawa nito sa bumarang sa akin. Tugon ni Emil. Napatango naman ang albularyo. Seryoso nitong hinawakan ang noo ni Mona saka nag-usal ng orasyon na hindi naman naiintindihan nila Arthur. Mas mabuting lumayo muna kayo dahil baka lumipat sa inyo ang sumpa. Mungkahi ni Mang Leon. Ilang sandali bigla na lamang nawala ng malay si Mona. Nagpatuloy ang matanda sa ginagawa. Hanggang sa muling nagmulat ang babae. Pawis na pawis ito at patuloy sa pagsusuka. Pare, anong nangyayari sa asawa ko? Mukhang nananamlay na siya sa dami ng sinusuka niya. Hindi ba delikado yung ginagawa sa kanya? Tanong ni Arthur. Huminahon ka, pare. Magiging maayos din ang asawa mo. Magtiwala ka lang at huwag gagawa ng anong bagay. Tugon ni Emil. Natahimik na lamang si Arthur. Pasimple itong nagdasal hanggang sa nahimasmasa ng asawa. Pwede mo nang lapitan ng asawa mo. Sa susunod mag-iingat kayo sa mga pagkain na kinakain, lalo na kung hindi kayo ang nagluto. Wala na ang sumpa sa kanya. Pakisuot na lamang itong pulang korales upang maiwasan na maulit ang pangyayaring ito. Pinarusahan ko na din ang may gawa nito sa iyo, iha. Kaya mapapanatag na kayo. Wika ni Mang Leon. Matapos ang araw na yon, hindi na muling nakita ng mag-asawa ang mag-inang katulong. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga araw. Buwan na taon. Unti-unti nilang nalampasan ang mga naganap. Hanggang sa isang araw, isang liham ang nakita nila sa labas ng pintuan. Walang pangalan na nakasulat. Humihingi ito ng patawad sa nangyari. Sinabi din niya ang ginawa ng ina, pati na rin ang pagpigil kay Aling Milagros. Ngunit wala na siyang mukhang ihaharap sa mag-asawa. Nakalagay din sa sulat na patay na ang ina. Nagpakalayo-layo na ang dalaga. Pero nangako ito sa mag-asawa na kailanman hindi siya gagaya sa ina. Matagal man na panahon ang nakalipas. Muling nagkaroon ng anak ang mag-asawa. Ngunit hindi pa rin nila nakakalimutan ang mag-inang katulong. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyong ko lamang sa kwentong ito, katulad ng sinabi ng albularyo, maging maingat tayo sa mga pagkain na ating kakainin. Huwag tayong basta na lang tatanggap ng kahit ano sa mga taong hindi natin lubusang kilala. Dahil baka malay natin, imbes na pagtulong ang kanilang hatid, ay mas malaking problema ang mangyari sa atin. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.